Magandang araw po mga kababayan ko, mga kawangis ko dyan. Kung sa mansulok man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, Yumkin Said. Bago natin panorin po ito yung maanghang na banat ni Representative Suntay. Bago natin buksan to yung video na to, isa mo nang subscribe dyan at isang likes din. Naku, nagkainitan kaagad ha. Simula pala ng impeachment sa Committee Justice dyan sa House of Representatives. Naku, bumanat kaagad ito si Representative Suntay sa mga kapwa niya. Kapwa kongresista. Bad trip yung mga kapwa niya, mga kongresista dyan. Hindi matanggap hindi tanggap ang banat niya, hindi tanggap ang mga banat ni Representative Suntay. Ito, rin natin mga kababayan ko. Ayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this has Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of is order. the highest Fair. hierarchy among all the motions. Obvious na obvious kaagad si obvious na obvious kaagad si Luistro. Hindi niya nagustuhan yung mga pahayag ni Suntay kasi nga kabilang siya doon sa listahan ng mga ex-maring, di ba? Kaya gigil na gigil sila kay Representative Suntay. Relevancy of this speech. No. Sufficiency in form. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceedings. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay. Ito si Cookie na to. Si Ridon. Si Cookie, gusto niya palabasin na inaakusahan kagad sila. Hindi niya makuha ang buong Para sa akin, hindi niya makuha ang buong details sa sinasabi ni Representative Suntay. Ang sinasabi ni Representative Suntay, nag-iimbestiga ka ng mga bagay-bagay tungkol kay BP Sara, pero yung mga kabako kongresista hindi nyo maimbestigahan, which is na lumabas na yung mga ex-mari, mga ebidensya dyan, may tumanggap ng envelope. Yan ang gustong ipalabas ni Representative Suntay. Kaya ito si Cookie nanggigigil masyado, pati si Luistro. We heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun.
this is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Mga kababayan ko, natural naman, pagduduhan natin ang resulta kung anong lalabas yun sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ito pang sinasabi ni, ang sinasabi ni Representative Suntay, ang dami ng mga bulong-bulungan nangyayari tungkol sa katiwalian o sa gobyerno. Yan, naglabas na ng 18 Marines. Bakit hindi nila pinagbigyan, ba't hindi nila binigyan ng pansin yung 18 Marines para matignan o mabusisi ng husto kung tutubo ang mga sinasabi nila dahil sa pagdawid sa mga kongresista. Kaso lang nangyayari kasi, lahat na lang kasi, kung titignan mo, ang nagiging subject na lang ay lahat na lang kay BP Sara sa impeachment, which is ang impeachment na yan ay nagdaang pang mga taon, which is binasura na yan ng Korte Suprema. Which is may punto naman si tama naman talaga si Representative Suntay. Bakit nakatuon lang kayo sa mga Duterte? Hindi kayo nakatuon sa mga ebidensya na ngayon maririnig mo sa tabi-tabi o hindi naman maririnig sa tabi-tabi, mayroon talaga mga ebidensya na lumabas lalo pa yung 18 Marines na yan. Napakarami po yung mga ebidensya na 18 Marines pa yan. May kanya-kanyang mga dalang mga picture. Bakit hindi nila binigyan halaga? Yun ang gusto niyang ipunto ni Representative Suntay, which lang nangyayari kasi napakabias masyado kasi yung mga kongresista kasi lahat naman yan kasi sila ay sama-sama sila. Tignan mo naman si Luistro, si Ridon, si Dilima. Halos ang dami diyang mga kongresista. Bakit hindi sila nagsalita tungkol sa mga ex-marine? At pati patawag nilang ex-marine sa kongreso dyan para magkaalaman kung totoo ba. Kasi wala namang kasing mga politiko, wala namang mga tao na magsasalita sa publiko o magpapa-interview na sasabihin nila na sila ay tumanggap ng malitang-malitang mga pera. Walang ganun po. Mga kababayan ko, wala pong ganung mga istorya na kahit sino walang aamin. Ang iba nga, nag-grip na ng kanyang mga nagkaroon na ng pang-aabuso sa kanilang mga anak pero hindi pa rin umaamin. Ito pa kaya na i-interviewin mo sa mainstream media, aamin ba sila? Hindi. Yun ang gustong ipahiwatig ni Representative Suntay na bigyan din pansin yung mga tao. Kasi sa totoo lang, yung credibility nyo dyan sa House of Representatives, wala na, bagsak na. Pinipilit nyo na lang. Kasi kasi nga sa inyo kasi political, utipilid ang ginagawa nyo dyan, hindi naman tungkol po sa kapakanan ng taong bayan, kundi sa kapakanan ng pansarili nyo lang dyan, mga kababayan ko, di ba? So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin dyan, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW dyan, masalam.